Isang magandang gabi sa inyo mga kababayan. Narito na uli kaming inyong mga lingkod na maghahatid sa inyo ng mga totoong kwento ng pag-asa, pagtitiwala at solusyon. Ang iba't ibang kaso at problemang matutunghayan nyo ngayon ay tunay na kwento ng ating mga kababayan na dumadaan sa pagsubok ng tadhana. Pero umahon sila sa pagsubok at nagtiwalang may katapusan din ang kanilang suliranin. Ang unang kwento natin ay tungkol sa isang kababayan natin mula sa Negros Oriental. Lumapit siya sa Presidential Action Center para humingi ng tulong para sa kanyang kalusugan. 79 na taong gulang na si Fernando Benjamin mula sa Bayawan City, Negros Oriental. Dahil sa edad, hindi na niya kaya magtrabaho para suportahan ang sarili at ang asawang si Edith. 6,000 pesos lang daw ang kanyang monthly pension at hindi ito sapat para sa araw-araw na gastos at maintenance nilang mag-asawa. Kaya humingi siya ng tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Dumaguete Branch noong January 2016. Pero kalahating taon na ang lumipas, hindi umano na aksyonan ang kanyang hiling kaya inilapit niya ito sa PACE noong July 29. Matapos i-refer ng PACE sa head office ng PCSO ang suliranin ni Ginoong Fernando, tumugon naman ang ahensya. Salamat PCSO, maasenso na ako, marami pang natutulungan ko. January 5, 2017, lumiham sa PACE si Ginoong Fernando para magpasalamat dahil tinulungan na raw siya ng PCSO Dumaguete Branch at binigyan pa siya ng wheelchair. Ang hiling na lang ngayon ni Mang Fernando ay ang maoperahan ang kanyang misis na may katarata kaya humingi uli siya ng tulong sa PCSO. Naku, bagamat medyo matagal ang pag-aksyon ng PCSO sa kahilingan ni Ginoong Fernando, mabuti naman at may tulong pa rin silang naipaabot. Kaya salamat PCSO sa inyong pagtugon. Alam nating napakaraming umaasa sa PCSO para sa tulong pinansyal at medikal dahil yan naman ang kanilang tungkulin. Kaya konting tiis lang po at huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil darating din ang tulong sa atin. Hintay-hintay lang po. Muntik na naman mawala ng pag-asa ang isang OFW na taga-Antigua na nag-apply ng kanyang clearance para makabalik sa trabaho na bilang caregiver sa Canada. November 4, 2016, nang mag-email si Kimi Biadora sa PACE para ireklamo ang umunay mabagal na proseso sa POEA para sa kanyang travel exit clearance. October 13 pa raw kasi nang mag-apply siya nito pero isang buwan na. Wala pa rin ang kanyang clearance o yung Overseas Employment Certificate. Ito ay inaprubahan muna ng Department of Labor bago i-release ng POEA. Pero sabi ni Kiwi, kumpleto naman ng kanyang dokumento at dapat ay ma-issue na ang clearance sa loob lang ng isang linggo. Nag-aalala siyang baka mag-back out ang kanyang employer kaya lumapit na siya sa PACE. Matapos i-refer ng PACE sa POEA ang kaso ni Kimi noong November 8, agad na iproseso ang kanyang clearance at na-release ito noong November 15. Kaya labis ang pasasalamat ni Kimi at makakapagtrabaho na uli siya bilang caregiver sa Canada. Kailangan lang ng konting kalabit para mas mapabilis pa ang aksyon ng POEA. Sana po wag nang umabot sa PACE o sa 8888 hotline ang ganitong mga reklamo. Kasi nung nakaraang linggo, may isang OFW din na taga Candelaria, Quezon ang na-delay ang pag-alis papuntang Malta dahil din sa natagalang pag-i-issue ng Overseas Employment Certificate. Gayunpaman, salamat po POEA at DOLE sa inyong pagtugon sa pangangailangan ng ating mga OFW. Siguro konting panahon at konting hasa pa. Bibilis na rin ang proseso niyan. Samantala, mabagal na proseso rin ang inireklamo ng isang negosyante mula sa Davao City. Naku, sa bahin pa naman ito ng ating Pangulo. Heto at alamin natin ang kanyang kwento. Narinig ko yung sinabi ni Presidente na he wants the documents, especially na within 72 hours, kailangan mailabas na yung documents. Ito ang pinanghawakan ng doktor na si Tony Tan nang ireklamo niya ang Business Bureau ng Davao City dahil umano sa mabagal nitong pagproseso ng kanyang business permit. Kwento ni Doc Tony, July 28, 2016 na mag-apply sila ng kanyang business partner ng permit para sa kanilang furniture business. Ilang beses daw silang pinabalik-balik ng mga ahensya ng pamahalaan at paiba-iba rin daw ang kanilang mga rason kaya hindi pa napoproseso ang mga dokumento. Dagdag pa ni Tony, ilang business opportunities ang nawala sa kanya dahil dito. We actually lost 4
business opportunities sa sobrang tagal ng papel. Kasi nga hindi kami makapag-start ng business without the papers. Kasi yun ang hihingiin sa amin. Kaya noong September 7, nagdesisyon na si Doc Tony na ilapit sa Presidential Action Center ang kanyang problema. Hindi raw nakatanggap ng acknowledgement letter si Doc Tony mula sa PACE, kaya muli siyang sumulat noong September 13. October 5 naman ang i-forward ng PACE ang reklamo ni Doc Tony sa City Government of Davao para maaksyonan. Pero kamakailan lang daw sumagot ang mga inireklamong ahensya ni Doc Tony. Kahit pa nakuha na ni Doc Tony ang business permit at mga kinakailangang papeles para sa kanyang negosyo, plano pa rin niyang sagutin ang mga sulat ng mga government agency. Hindi raw kasi katanggap-tanggap ang mga naging pahayag ng mga ito dahil iba na naman daw ang kanilang dahilan at hindi pa raw totoo ang ilan sa mga isinulat nila. Feeling ko parang just to save face, that's the reason why they responded to the complaint. So if there's a problem that you really encounter in doing your jobs, be honest with the public. Kasi ang point is, kayo, nasa opisina kayo, pumasok kayo ng 8 o'clock, nakaupo kayo sa opisina. Yung taong nag-a-apply ng documents, hindi lang opisina ninyo ang pinanggalingan. Hinikayat naman ni Doc Tony ang publiko na huwag magdalawang isip na dumulog sa PACE, lalo pat karapatan ng bawat isa na mabigyan ng mabilis at mahusay na serbisyo mula sa pamahalaan. If you have complaints, yes, I encourage them to send in their complaints to the Office of the President. Just be patient as to when it can be answered. It may take a while, but it will be answered. Yun lang, it may take a while. Mabuti naman at tumugon agad ang Bureau of Fire Protection sa Davao City dahil alam naman nating pinagmamalaki ito ni Pangulong Duterte ang mabilis na pagproseso ng mga papeles sa kanyang bayan. Kaya salamat sa Office of the District Fire Marshal ng Bureau of Fire Department ng Davao City. Oo nga, dahil dyan, tuloy-tuloy na ang takbo ng negosyo ni Ginang Tan na isang tulong rin naman sa revenue ng Davao City. Ang kagandahan pa riyan, nasa showcase ng kanilang negosyo ang pride ng mga produktong Davao. Yan ang kabuuan ng edisyong ito ng Linya ng Pagbabago kung saan mga kababayan, tiwala ninyo sa pamahalaan ang kailangan para sa tuloy-tuloy na daloy ng aksyon ng mga ahensyang sasagot sa inyong mga problema at hinaing. Ako po, si Weng Hidalgo. At ako naman po ang inyong lingkod, Secretary Salvador Panelo, na laging nagpapaalala sa inyo na ang programang ito ang tumutulay sa inyong mga suliraning inilalapit ninyo sa PACE at sa 8888 hotline. Dahil dito sa Linya ng Pagbabago, may kakampi kayo.